Hirap, hassle. Pagod, magbiyahe, pagod, OFW. Hirap pa, Ano, laban pa? Laban pa tayo. Yung mga pangat, tawal muna tayo dyan. Para pan-disinfect. Mainit to kayo na, mainit. Yung baba, ulap. Yung taas ulap pa rin, mga pangat. Kain tayo mga pangat. Anong ginagawa mo? Nire-redeem ko yung voucher. Voucher? So yun mga pangat, magre-redeem si Prinsesa ng items na mga pangat. Pero di sa amin yun, kay Madam Yanica. Kasi nung nakarang taon, nung nag-travel o nung umuwi sila Madam Yanica, nagkaroon sila ng aberya, no? Hindi ko lang alam kung ilang oras. Itong Singapore Airlines, parang nagbigay ng pakonsuelo mga pangat sa mga pasahero to $100 voucher. Ngayon pwede mong i-redeem yun dahil kami yung travel ng Singapore. So yun, nakisuyo siya mga pangat. So yun mga pangat, ang dami mong pagpipilian na na pwede mong i-redeem. Yan o, may mga pabango, display na aeroplano, Makeup. may mga makeup, parang cosmetic, mostly cosmetic. Ayan mga pangat, time check tayo. So hindi na tayo Philippine time, Dubai time na tayo mga pangat ha. So ang lapag natin sa Dubai is alas 6:50, mag-aalas 7 lang hapon. Tapos sobrang dami pagkain dito sa aeroplane. May pizza pa yan. Malapag na lang kami, may pizza pa mga pangat. So hindi ko na siya makakain dahil nagtatain na ako. Pagmamasdan yung mga pangat, parang naka-steady lang mo. Parang hindi siya nagalaw. At yung aeroplano, alam naka-steady lang sa kalawakan. Pero ang tuloy niyan mga pangat. So yung mga pangat, ito ng items. Yung aeroplano. Meron na tayong sariling aeroplano. Diba? And then, hindi lang yun. Siyempre, meron din ito. Yan. Shoutout sa iba din may ka, baka pwede ko lang arpin yung plano. Para pag tuwing magbabakasyon ako, may sarili na akong plano, no? Ito mga pangat, ano lang eh, yung araw, pantay lang yung paningin mo, hindi ka titingala eh. Hindi lang. Does it go in here too? Why did you have that out? Hindi mo na kailangan pang tingala pa yun. Yung ganyan lang ng level, kita mo sa agad masyadong mano. Sakit sa mata. So yun mga pangat, this is it. Dito na tayo sa Dubai. Thank you ma'am. Thank you. Welcome to Dubai mga pangat. So yun mga pangat, finally nandito na tayo sa Dubai. Sa dami-dami ng pinagdaanan doon sa Pilipinas na muntik na akong sumuko. Ikaw lang naman yung sumusuko. Muntik na akong sumuko mga pangat. Buti may anak siyang hindi sumusuko. Parang ano eh, parang ayaw ko na eh kasi ano na eh, alas 7 na mga pangat, 17 yung ano eh. Basta mamaya ako na ikikwento. 17 yung ano. Mamaya ako na ikikwento mga pangat. Wala pa tayong time eh para ikwento sa inyo ng maganda ng detalye kung ano yung nangyari sa Pilipinas at kung ano yung dapat talagang paghandaan nyo pag kayo magka-travel or babalik ng Pilipinas. Yun nga pala mga pangat sa mga Innova na nag-a-apply no, sa Pilipinas. Itong Dubai Airport, hawak to ng Innova. So napakalaki mga pangat pag napunta kayo rito no. Alam ko ano to sila eh, 12 hours duty, then naka-accommodation yata sila. Yun sa pagkakalam ko pag na-assign ka sa airport mga pangat. Yun, ito, papakita ko sa inyo yung itsura ng airport para may idea rin kayo. Yeah, sama-sama lang kayo. Mamaya natin ikwento yung dapat ikwento. Yung aberyang nangyari sa atin sa Pilipinas. Sobrang nakakatakot. Talagang hihimatay na ako kaya sobrang nervyos. Akala ko mawala na akong trabaho. Akala ko magre-revoke na ako ng ticket. Yan mga pangat yung Dubai Airport. Malaki pa yan, hanggang doon ba sa labas mga pangat. Malawak. Hindi ko lang alam kung common area ang Innova rito. Pero wala akong idea mga pangat eh.
kung lahat ba sakop to ng Innova o may portion lang na kung saan kayo duty, no? Ito, sasakay pa tayo ng train mga pangat, kagaya ng Singapore, no? Sasakay pa tayo ng train, diyan tayo puntang immigration, no? Yan. Magsabi ka naman sa mga naiubo sa Pilipinas. Nandito tayo sa Dubai. May mga message na kasi nila, namimiss na daw nila ulit agad ako. Sa mama ko, sa mga dalawa kong kapatid na pasaway, alagaan nyo ang aso ko. Pinagaling ko na yan, baka pag uwi ko may sakit ulit sa mahal ko sa buhay. Yung naiwan kanina. Dito na ako sa Dubai. Tawa-tawa lang ako pero masama ang loob nito. Dahil parang malungkot na naman, magkahiwalay na naman. Isang araw lang yung 1 month sa amin dalawa eh. Ito mga pangata para sa lahat ng mga LDR, no? Mahirap siya. Actually, sobrang hirap. Pero yun mga pangata, dapat yun naging inspirasyon nyo eh. Inspirasyon nating lahat, no? Para bumangon sa buhay. Para lalo pang galingan sa buhay, no? Para lalo pang maging matalino sa buhay. So yun, inspirasyon natin to. Mahirap talaga, hindi siya madali actually. So, kaya naman labanan mga pang. Kaya sa tulong rin ng Panginoon, matapagkatagumpay natin mga pang. Inspirasyon natin ganito, dapat inspirasyon yan. Dapat yung mga paghihirap na dito. Kumbaga may patutunguhan. Kaya ako nalulungkot. Hindi. Kasi baka, Anong baka? wala lang. Hindi ako nag-iisip ng negative. Gusto ko positive lang para Hindi. positive mo mangyayari. Hindi, alam mo, nakakalungkot siya kasi nga mahal mo sa buhay. Kagaya ko, magulang ko, mga anak ko na naiwan ko doon. Si Lola nga, Lalo na yung bunso ko. naabutan Di ko ba? si Lolo't Lola. Ato ba si Lola? Hindi ko nakasilip eh. Nita. Umiyak nga si Lola nang baga ako. Giginig ka. Nakita nila yun, parang naiiyak ako. Kaya lumapit siya. Tapos si Lolo naman din, ako, Lo, paggaling ka. Nakatalikod na si Lolo, ayaw yung humarap sa akin. Mahirap mga pa. Pero dapat talaga yung inspirasyon natin. Yun, kailangan hindi mabaliwala yung mga paghirap natin bilang OFW o sa mga nag-a-abroad. Sa mga nakakaumiwalay sa mga mahal sa buhay. No? So anyway, mga pangat, ito may method dito ha. Lagi natin binibigyo ito mga pangat eh. So, Immigration pala tayo pa. dito tayo sa immigration mga pangat. Ganito kaya ng mga pangat sa Pilipinas. So nung sa immigration ha, yung pila. Ganito rin karami yun mga pangat. Tapos bigla nagkaroon ng aberya. Muntik-muntikan talaga. Pero mamaya na mga pangat. Mamaya ako nagkikwento. Sobrang dami, di ba? Tapos ng immigration, kukuha natin yung ating luggage. Yung luggage na maleta kayo ng mga pangat ni Prinsesa, hindi na isama sa hand carry kasi nga maraming hand carry na, kaya lahat ng mga mabibigat o malalaki pina-luggage na lang. So mas maganda rin kasi hindi na masikip sa aeroplano. Dito tayo, nakalampas tayo ng immigration. So kunin naman natin yung ating bagahe, luggage. Ayan. Anong masabi mo sa yung yaman sa buhay? Kung mag-alala, nasa sentro tayo ng Panginoon. Huwag ka daw mag-alala, ha? Para hindi magselos, dapat may respeto. May respeto ka. Oo, yung respeto syempre. Para hindi ka magsiselos. Tsaka isa pa, kumbaga, dapat focus ka dun sa focus mo yung future. Yung future, kumbaga, explore ka yung future mo yung lagi. Nandito tayo sa luggage. Siyempre, kuha tayo ng trolley. As usual, lagi natin ginagawa, no? Yan! Ipatong mo na yung bag. Hindi, hanapin natin yun. Hanapin natin mga pat yung luggage natin. So yung mga pat, nakuha natin yung ating luggage. Let's go na. Tumingin tayo. Labas na tayo mga pangat. Tara na! Ambiri na naman, no? Ambiri na naman dito. Dali. Ayun. Back eh, no? Na-hold pa kami dun sa posto, mga pangat. Pambira talaga. Daming aberya ngayon, Ano yung ibig sabihin nito? Blessing kaya ito? Nagbabayad kami ng 600 dirhams para dun sa luggage na yun. Hindi kami ako magbayad mga pangat kasi merong dumating na isa pang officer. Tinanong ko nasa amin yung mga passport namin. Sabi niya, the passport is with you? You. Okay, go. Sabi sa amin. Alis na kami. Pero ang tagal namin nag-immigration kasi wala kami pera eh.
Wala kaming cash mga pangat. Hindi sila pumapayag ng transaction na bank transfer. Pag mga ganun, syempre pinapatakas na nga tayo ng babae. Para hindi na tayo agad makita. Alis na. Alis na. Ayun. Ha? Diyos ko, ba't pag ganyan active dapat? Kasi natin ito muna. Doon natin alis sa labas. Dito na. Doon. Wala tayong tape eh. So yung mga pangat, nag-taxi na kami. Kasi pagka metro, alanganin. Pero may metro pa sana. Abot kaya lang, madaming dala-dala eh. Kaya taxi pala diretso na doon sa likod ng bahay. Hindi na kami maglalakad pa. Kasi pag metro, maglalakad pa kami. Kasi lilipat pa ng green line. Medyo hassle. Kung wala kang dala-dala madami, okay lang na mag-metro. Pero may biglang ka mga karton. Taxi talaga. Kaya yun, taxi tayo. Uy. Ay nako. Mula Pilipinas hanggang dito, hassle ah. Ganun yung magandang buhay. Puro challenges para matibay. May balat ka sa puwet eh. Pag sa mga... Ikaw naman, wala mo kung bakit pa. Parang tinetest ka lang ni Lord kung gaano kakaano na tatay. Wala, hindi. Ikaw pa yung una sumusuko. Diyos ko po. Kasi hindi ko na-experience yung mga ganyan mga pangat dahil talagang masyado akong maingat. Sigurista ako sa buhay. Kumbaga, hindi ako... Basta, sigurista kasi ako. Pangit. Kumbaga inisip ko kagad yung ito yung mangyayari. Kaya kailangan... Masarap nga marami kang experience. Kaya kailangan huwag ko nang gawin. Parang gano'n, ayoko. Kasi ito yung mangyayari. Kumbaga alam mo na agad yung mangyayari. Kapag kaya hindi ko ginagawa yung mga bagay na para hindi ko ganasin. Hirap eh. Pero anyway, ganun talaga. Siyempre, pakikisama rin. Kaya lang hirap minsan pagka ganun nakabira tayo. Anyway, ganun talaga yan. Ganun talaga. Sa mga dito tayo sa bayan, di ba? May napapansin ba kayo mga pangat? Anyway, sa kanila natin pag-usapan yan. Ngayon, gusto ko i-discuss sa inyo mga pangat yung nangyari nung sa Pilipinas, no? Yung aberyang nangyari. Alas 7 yung flight namin, 7:10 actually. Actually, hindi na kami natulog eh. Ang problema mga pangat kasi, naging kampante ako masyado. Alas 5 na kami umalis sa bahay. Then dumating kami sa airport siguro mag-alas 6, 5:50 mga ganon. So pagdating namin sa airport, medyo siyempre kwentuhan pa, picture pa. So hinanap pa namin yung daan para kasama namin sila sa loob. Kung makikita nyo mga pangat doon sa clips sa Pilipinas, no, hanggang doon lang tayo sa bago pagpasok natin mga pangat sa loob. So pagpasok natin sa loob, 6 AM na. So hinanap pa namin yung Singapore Airlines. So nag-check-in kami ng luggage. O umabot na siya ng 6:30. Medyo hassle na siya kasi 30 minutes na lang mga pangat or 40 minutes na lang mga pangat para lumipad yung eroplano. Ang akin, kaya pa kasi sa immigration, then scanning ng mga bagahe, then hand carry, then papuntang gate. So sabi ko kaya pa to 40 minutes. Ang problema mga pangat, ito, yung talagang sobrang kampante at nalimutan namin sa loob ng isang buwan kung nakabakasyon na wala sa isip ko mga pangat. Alam nyo kung yung hindi namin nagawa sa bahay pa lang, yung e-travel. Yun yung talagang nagbigay sa akin ng kawalan ng pag-asa. Makalipad kanina nung nasa Pilipinas tayo. Parang sumuko na agad ako, sabi ko wala na to, hindi na kaya to. Kasi pag bigay ko sa immigration nung aking passport, hinanap ka agad yung Emirates ID, hindi pala Emirates ID, yung OEC. So nakakuha tayo ng OEC nung nakita naman sa mga vlog natin, no? Tapos yung e-travel nga, yun ang pangalawang tinanong. Doon ako nagulantang, sabi ko. Nawala sa isip ko na back and forth, no? Pauwi ang Pilipinas at pabalik ng ibang bansa. O basta lalabas ka ng Pilipinas o papasok ka ng Pilipinas, dapat e-travel ang kailangan. Tourist ka man or OFW, kailangan ng e-travel. So, sabi ko patay. Sabi ko, ma'am, paano po? Malilit na kami sa travel, sa aeroplano. Sabi niya, wala akong magagawa, yun ang batas natin. Mag-scan kayo doon. Sabi, pinag-scan kami doon pa sa may bandang labas. Ang kagandahan mga pangat, itong ating prinsesa hindi sumusuko, pa rin siya, kalmado pa rin siya. Talagang gumagawa siya ng paraan. Siya na yung nagpa-scan, no, mga pangat. Ngayon, nung nandun ka sa scan nga pala, paano yung, kasi nandun ako sa immigration mga pangat. Sabi kasi nung immigration, doon sa may, di ba, may parang doon, tawag doon yung barcode. Ang problema, wala kaming wifi, wala rin siyang data, tapos pumunta siya doon. Ngayon, anong ginawa mo? Naghanap ako ng pwedeng ma-hotspotan, tapos ang nasaktuhan ko yung agent ng Singapore.
Pwede pong tulong, pwede pong pahingi paano ng tulong. Pwede pong internet. Tapos sabi niya, internet lang talaga hinahabol mo, internet lang. Hindi mo naman alam na agent sila. Tapos sabi niya, ano pong airline niyo, ma'am? Sabi niya, Singapore po ba kayo? Opo, Singapore po eh. Baka nga pong maiwan na kami kasi wala pa kaming e-travel. Lumapit silang dalawa, babae at lalaki, lumapit sila. Kayo po yung missing. Sige po. May kasama po ba kayo? O mag-isa lang kayo? Sabi ko po, kasama ko po yung papa ko nakapipila doon sa immigration. Sabi niya, sige po kayo po muna gawan namin. Tapos kinuha nila yung cellphone ko, pinakonik ako. Pero ang ginamit ng lalaki, yung email niya na kasi meron na siyang account ng e-travel. Para mabilis. Kasi kung wala pang email, gagawa-gawa pa ng email. Yung niya, ininya lang yung email niya. Tapos yun, dire-diretso na. Passport lang kinuha sa akin. Siya yung nagtatype eh. So yung mga patas, lumapit na ako sa kanya yun. Di ba lumapit ako? Kasi nga, kung gagawan siya, sabi ko ako wala kasi yung passport ko na hawak-hawak. Kaya lumabas ako. Bigay ko sa kanya yung passport ko. Bumalik ulit ako sa tapat ng immigration. Hindi na ako umalis doon hindi na ako bumalik sa pila. Di ba? Maganda pa doon, yung agent, nakakontak nila yung yung sa flight, yung sa plane namin, sa airline namin. Nakakontak nila yung airline namin kung anong location. Sinabi nga doon, nag-i-travel pa tayo. Tapos pagtapos noon, sinabi ng agent ng Singapore na nandun na nga kami sa immigration. Hanggang sa tinutulungan tayo. Si Papa kasi ayaw niya mag-relax eh. Kung hindi rin ako relax noon, wala na, sumuko na kaming dalawa na, nasa gilid na lang kami, hintayin na lang namin lumipad yung aeroplano. Ako gumawa talaga ako ng parang, sabi ko, wait lang, diyan ka lang, lalabas ako. Kasi kaysa naman doon ako humingi ng ng internet sa immigration, baka sungitan pa ako ng mga yun. Bala ko nga, sabi ko, pwede po ba akong connect? Ayoko na lang. Tapos kaya lumabas na lang ako para kung sino yung hindi busy doon ako makunguha ng internet. Sabi ko, ito yung scan. Sabi ko, hanap na ako ng pag kukunik ka ng internet. Ewan ko ba, Pilipinas? Walang ka-internet yung NAIA. Diyos ko po, improve nyo yan. Uy! Kunik ako ng kunik sa NAIA. Wala, hindi talaga gumagana. Sabi ko, paano to? Naganap ako, yun, nakita ko ng agent. Kasi parang nag-iikot-ikot din sila. Naghanap din sila yung missing eh. Na 5 kasama kami doon. Nung panahon na magkikipag-connect siya sa e-travel, magkalayo kami, may distansya kami mga pero natatanaw ko siya. Andun ako sa may tapat ng immigration, pero siyempre pinapalampas ko yung mga ibang pwedeng mauna kasi nga wala pa akong e-travel eh. Tinitingnan ko siya mga pagpatak nung 17, sabi ko wala na. Hindi ko na to kontrolado kasi wala na, hindi 17 kumbaga yung sitwasyon hindi mo na kayang kontrolin kasi pwede kayong iiwan talaga yung eroplano eh. Doon pa lang ako kumalma. Doon pa lang ako kumalma. Nung nag-17 na, yung intense ko o yung pagpapanik ko. 17, tumitingin ako sa relo, sabi ko 17 na. Tapos nag-7:14. Wala na. Kumalma na ako, sabi ko wala na to. Sabi ko, may iwan na kami. Pero nawalan ako ng pag-asa, pero sinabi ko, hindi ko na to kontrolado, bahala na si Lord dito. Sabi ko, bahala ka na Lord dito. Positive pa rin ako. Hindi ko na to kontrolado, sabi ko. Tapos tinitingnan ko sila, sabi ko, ang tagal. So, pag yan nag-possible pa, ibig sabihin, ginagawa yan parang kami ni Lord kahit talagang nandyan pa rin siya. Tapos, ang kagandahan mga hindi kami pinabayaan ng mga agent. Nagugulat na lang ako, may lumalapit sa amin. Kasi nasa immigration kami habang wala yung passport ko, tumakbo na yung babae. Tapos, tinatanong ako ng immigration, sabi niya sa akin, andyan pa ba yung aeroplano nyo? Sabi sa akin ng immigration. Sabi ko, nandyan pa po ma'am. Tapos, mabilis niya rin kinalikot yung kumbaga, kinuha niya yung passport ko. Tapos, hindi na ako hinapan ng e-travel kasi nila yung tingin na dito na e-travel na, sige. Paglabas ko nakita ko yung agent ng Singapore. Sir, halika, i-assist ko na kayo. Parang pinapasingit-singit na kami sa mga yung sa scan ng mga yung hand carry. Pinasingit-singit na. Tapos pagkatapos noon binitbit niya na, takbuhan na kami. Sabi, sir, takbuhan tayo ah. Ang problema mga pangat, naiiwan siya. Nagkukulap siya. Kasi wala siyang tulog eh. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kung di man ako makasakay, si Papa na lang okay na ako. Kasi nga, kung pipilitin ko, baka sa hospital ang dala ko, hindi talaga dito. Hindi talaga sa aeroplano ang dala ko. Kaya sabi ko, hindi, papahinga ko lang to, ganyan-ganyan. Dala-dala ko yung mga babibigat na bag. Tapos, wala pa akong tulog. Kaya matakbo pa ako ng hindi ko kaya. Binalikan ako paangat ng mga na agent. Binalikan niya ako kasi nga nakikita hindi ko kaya. Pagbalik niya talaga, hinagis ko sa kanya yung bag, takbo rin ako. Tapos mga pangat yung bago kayo pumasok ng eroplano, may titingnan pa rin yung inyong passport, tsaka boarding pass, diba? Pag ganun. Mga nakaganon sila mga pangat alam mo yung mga penguin na mga kaganon. Tingnan nila yung kami habang tumatakbo, mga nakasilip ng ganun. Kasi magkalayo kami talaga kasi alita ko, ang liit niya pa. Magkalayo yung agot namin kasi tumakbo talaga. Iniwan ko na siya eh. Kasi
nagbibilang na eh. Basta pag vibrate, tinatakbo na ako. Oo, kasi magko-close na yung pinto. Tapos, pagdating ko doon sa aeroplano, sabi nga sa akin doon, magko-close na yung pinto. Kayo na lang hinahantay. Eh, wala pa siya. Hindi ko na nga pinapansin yung mga sermon ng ano. Hindi naman sermon. Kumbaga sinasabi, ba't kayo late? Gumagano'n yung mismong flight attendant, pinaka-supervisor siguro yon. Kasi ibang lahi, Singaporean siguro yon. Hindi ko na iniintindi. Basta iniintindi ko, parang alam mo yung finish na makapasok ako doon sa pinto na hindi sasara, ganun eh. Sabi ko, yung pinto bukas pa. Diba? Takbo talagang halos ganun na yung ako. Hindi ko na siya iniintindi yung mga flight attendant kung ano yung tingin nila sa itsura ko. Basta ako gumagano na ako, hinahabol ko yung hininga kasi biglang takbuhan ng malayo, ang layo ng tinakbo namin kasi dulo pa yung gate namin sobrang layo. Kaya wala akong nakuhang clips dun sa airport ng Kung makabalag ka pa Pilipinas. Hindi ka kung makabidyo ako, parang ako nga inisip ko baka nga parang sa sobrang magkukolaps na ako, baka nakalimutan ko nang nalapag ko yung cellphone ko, bit-bit ko lang mga cellphone ko, di ba? Wait, sabi ko, inisip ko wala namang hindi naman refundable ang mga booking ticket. Bakit narinig mo? Oo, narinig ko. Nandun ako sa labas. Bigay mo na sa kanya yung ano niya. Ito pang malupit mga pangat. Inabot sa akin ng isang stewardess. Sir, you have a refund, like that. Ganun. Hindi ko na nga masyadong napapansin. Anong refund pa? Bibigyan niya ako ng refund. Ito, 550. Bakit para saan daw? Sa akin, sa ticket. Buti na lang, praise God. Oh. Pagdating namin ng eroplano, lahat ng gamit namin kumpleto. Wala kaming naiwan or nalapag, ganun. At saka mga pagpasok ko ng eroplano, alam mo yung lahat nakatingin sa'yo? Yung mga nakaupo lahat ng tao na ikaw na lang talaga tinitingnan. Kumbaga, ikaw na lang talaga hinihintay, kayo na lang talaga hinihintay. Lahat nakaset. Na yung iba naka-headset na, yung iba nanonood na ng pelikula, yung mga ganun. Sanitize. Nakapag-sanitize na sila ng mga kamay nila. So, ang aral lang talaga mga pangat doon, huwag kayong masyadong kampante. No, dapat kahit nasabi mo pabalik-balik na kayo sa abroad at kabisado yun yung mga ginagawa, be sure pa rin. And then double check pa rin. Kasi ang hirap pagka ganyan yung last 2 minutes. At saka siyempre kung maaga pa sana kami doon, halimbawa may 1 oras kaming pagitan pa, kahit nasabi mong i-travel, walang problema kasi mayroon pa kayong oras kung ba 2 oras pa. Kasi immigration mabilis na naman yan Kaya nga, mabilis lang yun. Kaya nga sabi ko yung 40 minutes, 30 minutes, kaya pa yun Kaso lang yung e-travel lang talaga nagpatagal, umabot ng kulang-kulang 1 oras. Ang bagal pa kasi ng e-travel, hindi pa basta-basta na-accept. Oo. Kaya tumagal tayo, lalo sa'yo, tumagal sa'yo. Pero nagpapasalamat din ako sa mga agent, sobrang bagay talaga sila dun sa trabaho nila, no? Kumbaga, ginamparan talaga nila yung trabaho nila, sobrang hindi kami pinabayaan, sobrang saludo, lalo dun sa lalaki na agent. Yun ang binigay ni Lord na instruction. Talagang talagang yung biyayang binigay. siya nagbitbit ng maleta namin at tumatakbo siya habang bitbit yung maleta namin talaga. Kasi ako, parang yung tuhod ko, tsaka hita ko, nanghihina na kasi wala tayong tulog, di ba? Walang puro pagod talaga. Kasi sabi ko habang nandun ako sa may immigration, sabi ko, nung 7:14 na, 7:14, 7:20, sabi ko, wala na. Kumbaga, kung makakalipad man kami, hindi na namin kontrolado yun. Si Lord na talaga may control nun. Kasi, iwan na talaga. Pati nga yung immigration, sabi nga, andyan pa ba yung aeroplano nyo? Baka wala na. Nung sinabi kong nandyan pa po, itahantay. Tapos sinabi mo, di ba? Sinabi niya rin na, yung agent nakikipag-connect dun sa aeroplano. So yun, nagmadali din siya. Nagmadali din yung immigration. Kaya nalaman kong agent sila kasi nagtanong yung isang babae na pwede po humingi ng tulong. Sabi niya, anong airline niyo po? Qatar po. Hanap lang po kayo ng mga agent nyo dyan. Meron yan. Pero ang priority talaga nila yung Singapore Airline kasi doon sila agent. So ganun pala mga pangat. So alam niyo na mga pag may nagka-problema kayo, wala delay kayo ng konti, hanap kayo ng mga agent dyan sa NAIA sa ating sa airplane sa Pilipinas. Ewan ko lang sa ibang bansa mga pangat kung may ganun. Pero dyan sa Pilipinas kasi mahirap talaga maraming application na kinukuha No, mga pangat. So anyway, ganun pa man. So naikwento ko na. Lahat naman may application Siyempre, Hindi lang tayo naging prepared pa. Buti na lang, yung anak natin medyo aktibo yung utak. Kung hindi, Ewan ko, buti na lang may gift ako ng ganun. Marunong ako kumalma. Kasi pag kalmado ka, nakakapag-isip ka Si Papa, wala na anak talaga. Hindi tayo umalis. Aalis pa tayo? Wag na lang siguro, sabi ko. Tapos pagdating sa aeroplano, hindi pa lumilipad, tulog agad tayo na lang. Ramdam ko yun, hindi pa lumilipad. Ako din, alam mo yung mga pangat, nung nagbakasyon kami, hindi ako nakatulog mula dito hanggang Singapore, hanggang makawin ng Pilipinas. Pero nung kanina, nung nagtakpo ba ng ganong kalayo, upo ko sa aeroplano, wala na kaming pansiyan. Parang bagsak agad yung katawan naming lupa. Lalamunan ko nung nag-dry talaga. Alam mo yung hindi ka makalunok? Dry na dry talaga siya. Tapos di na ako makahinga.
Hinahabol ko na yung ako, parang hinihika ako. Kaya sabi ko, kung hindi man ako makalis, kahit si Papa na lang, basta may isa lang na makalipad. Kasi kung ano, baka mamatay ako lang, parang mag-collapse ka. Yung parang bigla may pumutok na ugat kasi nga, di ka na makahingi, wala nang oxygen eh. Sabi ko, hindi na lang, lalakad na lang ako, bahala. Kaya pala naglalakad na lang. Sabi ko, uy, tara takbo. Naglalakad na lang. Kasi ang nasa isip ko pa nga nun, baka iniisip nila, nagre-relax pa ako eh. Oo, gano'n talaga yung tingin sa'yo. Ay, hindi na eh. Kaya nga tingin-tingin ako ng agent, di ba pinuntahan ka pa ng agent. Kasi nga, nakita parang naglalakad ka lang eh. Tapos tumatawa sila, ba't naglalakad ba to? Yung pala, Hindi nila alam, magkukulaps na ako. magkukulaps ka na pala. Level up yun. O, level up yun mga pangat. Kasi first time kong maranasan yun. Tapos kanina na, aberya pa kami sa immigration dito sa Dubai, di ba? Kita nyo naman. Immigration, customs yun. Custom pala sa custom. Kaya na-hold kami sa custom. Sa immigration, dali-dali nga lang natin. Kasi immigration walang problema. Sa custom pala, bigla kami hinarang mga pangat. Yung officer talaga mga pangat, talagang pinababayad kami. Sabi niya nga, if you don't, kumbaga pag hindi ka magbabayad, destroy. Kumbaga, wasakin na yan, o tapo na yan, ganun. Maya-maya, nag-iisip ako, paano to kinakausap ko na. Tapos yung doon pa sa loob ng, medyo nag-ano pa, what, magsiga-siga pa. Ito pa yung magandang nangyari mga pangat. Kasi may babae doon na kabaro din nila. Biglang tinanong kung nasa amin yung mga passport namin. Sabi ko, yes. Okay, go. Pinalis na kami. Pero katakot-takot na struggle yung mga pangat kasi pinagbubuklasan nila eh. Talagang pinagbabalatan nila. Naglo-loading yung utak niya. Sabi ko, tara na. Kasi baka makita pa tayo ng pinaka-head nila. Parang hindi pa ako makapaniwala pinapalis kami. Hindi ko alam kung bakit kami pinapalis. Pag ganun, alis na agad. Nag-thank you nga ako. Thank you po, ma'am. Sige. Tapos umalis na siya. E sumunod na ako sa kanya kasi parang natulala ako. Tapos, ang inaano ko pa kay Papa, nagpapaliwanag pa siya. Sabi ko nga na magpaliwanag, ang pagpaliwanagin natin si Ate Jazz. Kasi kung hindi mag-combine yung explanation natin, doon tayo Hindi kasi tinanong ako na, sabi, tell the truth. Sabi ko, hindi sabi ko totoo. Ina-explain niya. Sabi ko na mag-explain pa. Pero anyway, ang bottom line doon, gumabay pa rin siya. Talagang nandun pa rin yung presensya niya mga pangat. So yun, nagpapasalamat kami dun sa paraan nila. Kasi hindi na kami pinagbayad. At hindi rin pinagbayad si Ma'am Jazz, no? Nagpasalamat din siya, hindi siya nagpabayad. Kasi actually may permit naman siya mga pangat. May license siya. Legal siya. Bakit siya pagbabayaran? Legal siya magtinda dito sa UAE kasi meron siyang license. Ang mahal kaya ng license dito mga pangat. Business license, no? So anyway, yun. At siyempre, maraming salamat mga pangat sa pagsama sa amin. Buong travel na talaga namang puro challenging. Sarap kaya ng ganun, maraming natutunan. Doon ko nga susubok ko yung sarili ko eh. Kaya ko pala talagang mag-isa. Si Papa kasi parang hindi ko na siya kasama eh. Wala, so yun, hanggang dito lang siguro mga pangat. Papahinga na tayo, papahinga na rin kami. Yun, maraming salamat. Siyempre nakarating tayo ito ng ligtas. Bakit sana natuto kayo at nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to, sa content na to. At hanggang ito na itong vlog na to. So don't forget to like, share, and subscribe. Think positive, good vibes. God bless you all. Sa lahat ng pagsubok, tagumpay, to God be the glory. See you in the next one. Buhay-buhay na sa Dubai. Let's go!